Ito yung sunod mga kababayan, speaking. Ngayon, mga kababayan, ito yung ating pag-uusapan na talagang magugulat kayo. Bakit? Kay Sara pa rin ito mga kababayan, kay Sara pa rin ito. Tapos na tayo dyan sa catering na yan. Dito tayo sa isang topic at sa isang issue ni Sara na kung saan, kung naalala ninyo mga kababayan, sabi ni Milvin Matibag ng NBI Director ay natukoy na nila kung sino ang mga hitman or kakontrata ni Sara na huwag kang mag-alala ma'am sa security ko. May nakausap na akong tao. Pag ako pinatay, sabi ko patayin niya si BBM, si Lisa at si Martin. No joke, no joke. Binilin ko talaga sa kanya na huwag siyang tumigil hanggat hindi niya sila napatay. So ngayon mga kababayan, yun palang tao na yan. Yun palang tao na yan, nakakontrata ni Sara, mga kababayan, at binilinan niya na huwag siyang titigil kapag hindi niya napatay si Martin, si Lisa at si BBM. Alam nyo ba ang sabi ng NBI? Natukoy na nila. Pero, eto po yan. Sino nga ba ang nasabing natukoy at saan nga ba siya makita? Ito po mga kababayan. According kay Milvin Matibag, ito palang nakausap ni Sara sa 20 niya ka-bodyguards ang nahaharap ngayon. 20 ka-bodyguard pala ang kinontrata niya. Kita nyo? 20 ang papatay kay BBM, kay Lisa at kay Martin. Hindi 20 ka-bodyguard niya ang kanyang kinontrata. Mamunit ng Seresa Porcelo po. Biruin mo, talagang matadtad sa bala dito si BBM, si Lisa at si Martin. Kung ngayon si Sara nadulas doon sa dahig, patay si Lisa, si BBM at si Martin. 20 ka-bodyguard pala ang kanyang kinontrata. Ito po mga kababayan. Basahin lang natin. Ayan. So, ilagay ko lang dito, mga kababayan, yung ating lapel. Ayan. Siguro, maririnig nyo naman siguro lang ako. Ayan. Kung basahin natin ngayon, ayan. BP security among 20 eyed as hitman, sabi ng NBI. Biruin nyo yan. Huwag kang mag-alala, ma'am. May nakausap na akong tao na kapag ako namatay, patayin niya si BBM, si Lisa, at si Martin. No joke, no joke. Binilin ko talaga, ma'am, na huwag siyang tumigil. Huwag silang tumigil. Hanggat hindi niya napatay silang lahat. So, basahin ko lang Sabi dito, ni Matibag, members of the uniformed services, some of them part of the security group of Vice President Sara Duterte, are among nearly 20 persons of interest. 20, mga kababayan. In the plan to kill President Marcos, National Bureau of Investigation, NBI Director Milvin Matibag told the Senate Impeachment Court. Kita mo yan mga kababayan? Basahin natin dito sa One News PH article. BP Security among 20 eyed as hitman ayon sa NBI. Members of the uniformed service, some of them part of the security group of Vice President Sara Duterte, are among nearly 20 persons of interest. 20 ka-bodyguard ni Sara, mga kababayan. Ginoo ko, tabang. Talagang mamamatay talaga, mga kababayan. Ikaw ba naman, 20 pala yan, ka mga bodyguards, ang persons of interest, na hitman ni Sara. Diyos ko, 20? Akala ko isa lang. Huwag kang mag-alala, ma'am.
may nakausap, mag-alala ma'am sa security ko. May nakausap na ako na tao. Kapag ako namatay, patayin niya si Lisa, si BBM, at si Martin Romualdez. No joke, no joke. Binilin ko talaga ma'am na wag siyang tumigil hanggat hindi niya sila mapatay. The plan to kill President Marcos, National Bureau of Investigation, Melvin Matibag told to the Senate Impeachment Court on Wednesday, July 22. We have identified less than 20 individuals and we are all their names na. May mga pangalan na, mga kababayan. Told Senator Joel Villanueva who asked about the alleged assassination plan. Biruin nyo mga kababayan ha. Ito po yun mga kababayan. No? Yung in-interview siya ni Joel Villanueva at saka si Matibag. Ito, Joel Villanueva. Ito. Mga kababayan, Matibag. Diyos ko po, mga kababayan, 20 ba naman? Ito po yun. Ano pong layunin ng ongoing investigation? Naku, patay ka diha, mga kababayan, ha? Evidence still missing in the BP threat. Ito po, mga kababayan, pakinggan po natin. Naku, ginoo ko, mga kababayan. There is interjection on his ready. You have 2 minutes, sir. Thank you, Presiding Officer, Mr. President. Just two quick questions to our dear witness. Your Honor, malaking bahagi po, Director Matibag, nung sa talakayan dito sa korte at ng buong sambayanan, whether or not natukoy na ba yung sinasabing alleged tinutukoy ng pangalawang Pangulo doon po sa kanyang video. At binanggit niyo po na may inaasahan po kayong developments sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Maaari po ba niyong paliwanag, Director, sa pangkalahatan lamang po kung ano po yung layunin ng mga natitira pang bahagi sa investigasyon po ninyo? Just to clarify lang po, no? Kasi when you testified that the individual's identity will become clearer, does it mean, sir, that the Bureau is now focused on confirming or verifying the identity of a particular individual referred to by the respondent rather than determining whether such person exists in the first place? Kumbaga po, yung tanong lamang po dito, sinasagot po ay sino na yung kinontrata. Ayan. Rather than hindi po yung meron nga bang kinontrata. Ayan, pakinggan natin. Your Honor, 2 bagay po para makarating po tayo dun sa kasagutan sa inyo pong katanungan. Una, sinabi ko nga po with certainty, meron kinontrata. Ano po yung basihan? Mismong ang Vice Presidente na publicly, it is an extrajudicial admission na tinanggap na niya at sinabi na niya na mayroon akong kinausap na mag-assassin o mamamatay tao para patayin ang presidente at siya ay pumayag. So that is an admission na meron po. Pangalawa, bakit po natin tinutukoy at tinahanap? Dito na po pumapasok yung kailangan natin siyang makuha, hindi upang sabihin na kami talaga ay nag-usap ni Vice Presidente. Kasi yun naman pong sinasabi ko nga, yung pag-uusap na may papatay at hindi naman nagawa, wala naman po tayong pinag-uusapan na krimen doon. Pero ano po ba ang tinutugunan namin sa paghahanap namin sa tao na yon, sa individual na yon? Yun na po yung sinasabi namin that we have to address the issue of national security, the safety of the President, which is a primary mandate of the National Bureau of Investigation. So pagkatambanta po sa Pangulo, kapag ito ay seryoso tulad po nitong banta na ito, ito rin po ay dadaos ng ligalig, kaguluhan, at disrespect po sa ating law and order. And that is the very purpose of the existence of the National Bureau of Investigation. Yung binanggit nyo na may mga persons of interest, so yun nga po, no? Tinutumbok na po nito na nandun na po kaya kayo dun sa sino ang kinontrata rather than meron nga bang kinontrata.
Tama po, Your Honor. Thank you, Wala. Director Matibag. Nabanggit niyo po kahapon din yung parte ng network ng respondent na tinatawag na Davao Death Squad. Batay po ito dun sa ebidensyang nakalap po ninyo, sabi niyo sa NBI, at meron po kayong nakikitang impormasyon na nagsasabi ang... gusto kong malaman kung meron po kayong nakikitang impormasyon. Ma'am Nida, salamat po. Pa rin po ba ito noong 2024 kaya naging part ito ng inyong assessment sa kapasidad ng respondent? Sa amin po investigasyon lumalabas na meron pa pong mga existing. At katunayan, without naming names, ganito po, ilagay na natin sa konteksto na nagsimula po kami sa maraming pangalan and we narrowed it down. Siguro ito na inaantay ng marami rin na finally ma-identify natin. We are narrowing it down already to less than 20 individuals at may mga pangalan na po kami nito. Sa katunayan po, yung iba po rito, kausap na po namin yung kanilang mga pamilya o kakilala. So, ganun po yung proseso. That's why sinabi ko, baka in 3 to 6 months, we can finally identify kung sino yung personalidad na yun po. Kita ninyo? Nakausap na pala ng NBI yung mga kaibigan, pamilya at kakilala nitong 20 ka-individuals na mga bodyguard ni Sara. Nakausap na nila kung sila ba ay inalok at kinontrata para patayin si Lisa, si Martin at si BBM. Kita ninyo? Nakausap na pala. Na-interview na pala nila. Na-imbestigahan na. So sa madaling salita, 20 bodyguards of Sara Duterte eyed as a hetman. 'Di ba? Ma'am Dida Pagkalinawan, may galap shoutout po. Kita niyo yan, Ma'am Jocelyn Flores? 20 ka bodyguard ni Sara eyed as a hetman. Tragis na yan. Alam niyo na, mga kababayan, na talaga namang delikado talaga.